Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. Pagbasa sa mga gawa, chapter 13, bilang 16 hanggang 17, 22 hanggang 25. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, tumayo siya sa isang sinagoga at sinayasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa samantalang nanirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos na 40 taon. Pagkatapos na niyang lipunin ang 7 bansa sa lupain ng Canaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, binigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo, na anak ni Cis. Nag-ari si Saulo sa loob ng 40 taon, at nang siya'y alisin ng Diyos, inahilili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpaon ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat taligdan ang kanilang mga kasalanan at pabautismo. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga ito, "Sino ba ako? Sa akala nyo, hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit tagalis ng kanyang panyapak." Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po mga kapatid. Ngayon ay araw ng Webes, December 24. At so, tulog na lang po, Pasko na. Baka iba, hindi na matulog kasi mag-Noche Buena po. Na kung saan isasapit na yung araw ng Kapaskuhan, ng kapanakan ng ating Panginoon. So, Merry Christmas po sa inyo guys, mga kapatid. Ngayong araw na to, na kung saan ay ang binasa po natin ay yung ikalawang pagbasa po. Bakit? Kasi yung ating gospel po, mabuting balita, ay nabasa na po natin ng mga nakarang araw at natalakay na po natin na kung saan ito po yung Mateo 1 hanggang 25 po ata. Yan. So nakita ko po dahil ito yung lahi na pinagpulan ng Jesucristo na mula kay Abraham hanggang kay David hanggang kay Jesucristo. At kung paano siya pinanganak, ay pinakilala ang kanyang ama't ina na si Jose at si Maria, na plinano pang hiwalayan ng palihim ni Jose si Maria dahil nga nalaman niya nagdadalang tao ito. Ang respeto niya, ginalang niya si Maria, pero malalaman niya nagdadalang tao na. Kaya kinausap siya ng anghel na si Gabriel na kung saan huwag kang matakot at sundin mo, pakasalan mo si Maria dahil siya ay naglililalang ng Espiritu Santo. Kaya pagising niya, dahil sa panaginip siya pinakitaan ng anghel, sa pagising niya sinunod yung utos ng anghel at pinakasalan kagad si Maria. Ayun po yung gospel sa araw na to. Kaya umakyat po tayo, dito po tayo sa ikalawang pagbasa sa mga gawa ng mga apostol, na kung saan si Pablo ay pumasok sa isang sinagoga at nangaral ng salita ng Diyos nang sinabi niya, "Kayong may mga takot sa Diyos, makinig kayo." Diba?
Lahat naman tayo may takot sa Diyos, pero yung iba sa atin hindi nakikinig. I mean, siguro nakikinig, pero alam niyo yung pasok sa tenga, labas dito. Hindi sinasaisip, hindi sinasa puso, hindi sinasa buhay kung ano yung um, pangaral na mula sa ating Panginoon dito sa ating lahat ng salita ng ating Panginoon. Dahil living words ang salita ng Diyos. Mabubura ng lahat, mawawala ng lahat, pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Napakaganda ng ikalawang pagbasa ngayon dahil kung saan ito'y konektado pa rin sa ating mabuting balita sa gospel sa araw na to, na kung saan ay sabi ko nga pumasok si Pablo sa isang sinagoga at sinabi niya kung paano nabuo ang bayang Israel kahit matagal siyang nanirahan. Yung mga tao doon, di ba, yung mga Israelita, nanirahan sa bayan ng Ehipto at kung saan sa kapangyarihan ng Panginoon, sila inalis doon. Alam niyo naman po yung istorya tungkol kay Moses, na kung saan umalis sila doon at nanirahan sila sa ilang ng 450 taon hanggang sa sinakop nila yung 7 lupain ng Kanaan at para mabuo ang bayan ng Israel. At pinagkalooban sila ng hari. Ang unang hari na si Saulo at pinalitan po ng hari na si David, na anak ni Jesse, na napili ng Panginoon na kinalulugdan niya dahil ito'y susunod sa kanyang utos at pagmumulan ng simula ng lahi ni Jesucristo. Diba? At ito rin po yung pangangaral ni Juan Bautista, na kung saan ay sino ba ako? Hindi ako ang Kristo. Diba? May darating sa akin na higit na mas makapangyarihan at mas importante kaysa sa akin. Aniya ko, wala akong karapatan na magtanggal na kanyang panyapak, diba? Yung kanyang sandalyas. Ito po ang ating Panginoon na si Jesucristo ay pagdiriwang po natin sa darating na Pasko, ngayong araw ng Pasko. Isang tulog na lang. Yun nga po, kaya napakaganda. Nga po ay dumating po sa atin mga biyaya na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Nawa po yung maging maganda ang pagpasok po ng Kapaskuhan sa bawat isa sa atin, pamilya. Hanggang dito na lang po. Bukas naman po Pasko. Merry Christmas po. Bye-bye.